let us have our declaration. Kapatid, let us declare this all together ng may pananampalataya. Ready? I declare a legacy of faith over my life. God's blessings will chase me down and overtake me. I am blessed. I will be a blessing. I will see the favor of God over my life. God will move things around and work things for my good. I am God's favorite, and I am protected by the Lord and guided by the sovereign Holy Spirit. I declare that God has a great plan for my life. He is directing my steps. He will work out every detail to my advantage. Supernatural opportunities, healing, restoration, and breakthroughs are coming my way. God will use me globally for the expansion of the kingdom. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago ka maupo, pakisabi sa tatlong tao, you are greatly blessed. Praise the Lord. O, pag nakatatlo na po, pwede nang umupo. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. So po, good morning. Good morning po. My name is Pastor Nathaniel, and together with my wife, Pastora Jessica, we serve po as the pastors sa atin pong daughter church sa Christ the Rock Commonwealth. So shout out kung may mga taga Christ the Rock Commonwealth na naligaw dito sa ating live. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa mga kasama natin dito sa church building, good morning po. In behalf of our bishop, our daddy bishop, Bishop Ton, and our Mami Rev, Rev Sel, welcome po dito sa Christ the Rock Covenant Church. At sobrang saya po namin na kayo po ay nandito. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ako, magkatabi tayo. Ha? Totoo ba yan? Totoo ba? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Gusto pong basahin upang simulan ang ating pong mensahe ngayong umagang ito. Gusto pong basahin sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Na ito, binasa na rin ito ni Brother Jaime, ni Kuya Jaime kanina. And let us read this and tingnan natin ano ang itinuturo ng Biblia sa atin dito. Ang sabi niya sa verse 13, therefore, with the mind that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed and is coming. Verse 14, be obedient children. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Verse 15, but as He who called you is holy, pakisabi nga po, holy. Isa pa po, mas malakas, holy. But just as He who called you is holy, so be holy. Pakisabi po ulit, be holy. Be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Praise the Lord for the reading of His Word. Ngayon pong buwan na ito, ang theme or ang tema ng ating pong pag-uusapan sa buong buwan ng May ay growing in holiness. Grow in holiness. Yan po ang pag-uusapan natin sa buong buwan. Lumago tayo sa kabanalan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Let us close our eyes and let us pray once again. Lord, we claim your word today. We receive your word today, and we declare your word today over our lives. Bless us today. Open our hearts, open our minds, make us ready to receive your word and to apply your words in our lives. We claim victory, Lord God. Pagpalain niyo po ang mga oras na kami po ay magkakasama. And as we study your word, Lord, we expect your blessing. Do unto us according to your will. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody say,
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Mapatid, holiness, pagkasabi nga po, holiness. Holiness is a powerful and a very important theme or topic sa Biblia. Napakahalaga ng tinatawag natin na holiness or sa Tagalog, kabanalan. Holiness is a topic that is very important but yet very abstract. Pag sinabi nating holiness o kabanalan, minsan medyo blurred, hindi ganun kalinaw, or abstract ang pagkakaunawa, or kung hindi man abstract, shallow, napakababaw ng pagkakaunawa ng tao pag sinabi nating kabanalan or pag sinabi nating holiness. Minsan we understand holiness in a very shallow level. Minsan ang alam lang natin pag sinabing holiness, magpakabait. Ha? Sino dito, naranasan mo na yan, nung nag-church ka, bumait ka, tapos nag-invite ka, tapos biglang sabi sa'yo nung ini-invite mo, ano ba yan? Sobrang banal ka na yan. Diba? Kasi yun ang pagkakaunawa sa holiness. Pag sinabing holiness, banal, pag sabing banal, mabait. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung mabait? Sometimes, we equate holiness to pagpapakabait. Pero I believe holiness is greater, or holiness is not just pagpapakabait, it is beyond that. Merong mas malalim na pakahulugan or mas malalim na pagkakaunawa pag sinabi nating holiness. So ngayon pong umagang ito po ang aking goal. This is my assignment from the Lord this morning. Yun po ang gusto kong pag-usapan natin today. For us to grow in holiness, we must first somehow have this correct understanding of what holiness is. Kasi para lumago ka dyan, kailangan alam mo yan. Amen. Para lumago ka sa holiness, dapat alam mo kung saan ka lalago. Ang hirap naman yung, di ba, dapat lumago ka sa holiness. Sige, magiging holy ako, holy. Ano ibig sabihin yan? Basta lalago ako dyan. Hindi pwede yun eh. Somehow, hindi man natin maintindihan fully, pero somehow magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa pag sinabi nating holiness or pag sinabi nating kabanalan. At gusto ko pong simulan dito, the term holy, yung salita pong holy, in the Hebrew language is kadosh. Sa Hebrew language, ang ibig sabihin, ang term na holy ay kadosh. Which means, set apart. Pakisabi nga po, set apart. Isa pa, mas malakas, set apart. Or, distinct. Pag sinabi natin distinct, pag sinabi natin set apart, kakaiba. Pag sinabi natin set apart, ihiniwalay. Set apart. Separated. Hiniwalay. Bakit hiniwalay? Kasi may paggagamitan. Yan ang ibig sabihin ng set apart. Ito, ewan ko, narinig nyo na. Hindi, siguro narinig nyo ito eh. Yung panagkaiba ng set apart sa set aside. Magkaiba kasi yun eh. Parehas siniwalay. Pero ang pinagkaiba yung purpose. Yung isa set apart, yung isa set aside. Parang ganito. Isa po sa paborito kong pagkain, bangus. Paborito ko po ang bangus, lalo yung belly. Nako, pag pinaksiw mo yan, ay nako. Tapos medyo maanghang-anghang, ay nako, sarap. Takam tuloy ako. Pag ako po ay kumain ng bangus, kakain ako niyan. Ang bangus matinik. Di ba? So ang gagawin ko, itatabi ko yung tinik. Tapos ang paborito kong parte ng bangus, yung belly. So itatabi ko rin yung belly kasi yun ang huling-huli kong kakainin eh. As in, dito ganun din, kumain ng bangus. Hihiwalay ko yung belly, yung taba ng isda. Ay, sarap yan. So ihiwalay ko yan. Now, meron akong dalawang hiniwalay. Yung isa, set apart. Yung isa,
set aside. Yung tinik, hiniwalay ko. Ang tawag doon, set aside. Tinabi ko kasi hindi ko naman kakainin yung tinik eh. Pero yung belly, hiniwalay ko. Pero yun, set apart. Bakit? Favorite ko yun eh. Hiniwalay ko siya kasi mamaya, bago ako matapos kumain, nanamnamin ko yung sarap nung belly nung bangus. So yung pinagkaiba ng set apart sa set aside. Yung set aside, tinabi, walang pakinabang. Pero yung set apart, itinabi kasi paborito eh. Kasi may purpose kung bakit siya itinabi. Now tayo, ang pinatutukuyan dito na holiness is set apart. Itinabi, ihiniwalay, kasi may paglalaanan, may paggagamitan. Na pag sinabi nating holy, it is set aside or distinct, kakaiba. Hindi katulad ng marami. May kakaibang katangian, may kakaibang pagkakagamitan, may distinction. Pagkasabi nga po, distinction. Now, holiness means set apart or distinct. This implies that God, or by extension, those who are holy are unique and different from the world. Pag sabi natin holy, different from the world. Hiwalay, iba sa mundo. Now, biblically speaking, mga kapatid, pag binasa natin ang Bible, tinuturo sa atin ang Biblia that there is only one that is holy. And that is God alone. Isa lang ang holy. Isa lang ang banal. Wala nang iba. Isa lang. Isa lang ang holy. Wala nang iba. Isa lang. Sino yon? Si Lord. Ang Diyos lang ang natatangi na holy. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is no one, pagkasabi nga po, no one. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. Walang ibang banal kung di ang Diyos. Ni wala siyang katabi. Kasi pag katabi, baka isipin, kaparehas eh. Wala! No one beside you! Siya lang, walang iba, siya lang. Yun sinasabi niya. There is no rock like our God. No one is holy but the Lord. Old Testament po yan. Punta tayo sa New Testament, Revelation chapter 15 verse 4. Who will not fear you, O Lord, and bring glory to your name? For you alone, pakisabi nga po, you alone. Isa pa, you alone. For you alone are holy. Isa lang talaga, siya lang. Our holy, holy, holy God, He alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Walang ibang holy. Si Lord lang. Walang ibang banal. Ang Panginoon lang. Amen. Now, yun ang unang-una kong gustong i-establish, gusto kong itanim muna, no, at magkaroon ng pundasyon. Isa lang ang banal, si Lord lang. Isa lang. Sabi mo ka sa tabi mo, isa lang talaga. Si Lord lang ang natatangi na banal. He alone is holy. Now, meron tayong problema. Pastor, anong problema? 1 Peter chapter 1 verse 15. Binasa natin kanina. But just as He who called you is holy, so akala ko ba isa lang? Akala ko ba God alone, paulit-ulit, alone, you alone, no one beside you. Pinagdidikdikan ng Bible, He alone, He alone, He alone, no one else. Si Lord lang ang holy. Pagdating sa 1 Peter, chapter 1, verse 15, 16, ang sabi, He who called you is holy. Okay, wala tayong problema doon. He who called you is holy. Good. Yes, totoo yun. He is holy. Siya lang. He alone is holy. So be holy in all you do.
For it is written, be holy because I am holy. New Testament, punta tayo sa Old Testament. Leviticus chapter 11 verse 44. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be... Ayan na naman. Akala ko ba siya lang? Tinutusan ngayon kami na maging holy day. Nakala ko ba he alone? No one besides you. Ano yan, pastor? Contradiction ba? Ano? Nagkukontrahan sila? Ano ba talaga ang totoo? Ang sabi dyan, you yourselves be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves about on the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, ayan na naman, be holy because I am holy. Now, if God is holy, He alone is holy. According to 1 Samuel chapter 2 verse 2 and Revelation chapter 15 verse 4. And yet, sabi naman sa 1 Peter chapter 1 verse 15 at saka Leviticus chapter 11, 44, be holy naman. Now, how can we reconcile? The Bible does not contradict itself. Walang mistake sa Bible. Walang pagkakamali. The Bible is the perfect, sovereign, powerful Word of God. No contradiction from page 1 hanggang sa mga mapa sa likod. That is perfect. Now, hindi nagkamali ang Bible. Totoo yung mga sinasabi ng Bible. Now, paano natin i-reconcile to? Ang sabi, siya lang ang holy. Ito, sinuutusan tayo maging holy. Tapos dito, sinasabi natin palagi, dapat holy ha. Live a holy life. Live a holy life. Live a holy life. Akala ko ba siya lang? How can we connect buuin itong puzzle na to? Alam niyo po, merong dalawang side ng coin when we talk about holiness. The holiness of God is different from our holiness. Now, ito po muna yung gusto kong establish sa atin. God's holiness is in His being. It is in the contents of God's essence. Holiness is what makes God, God. Ang kabanalan ng Diyos ay iba sa kabanalan natin. Ang kabanalan ng Diyos, that is part of the content of His essence. That is part of the contents of His character. That is who He is. Ang Diyos, hindi siya nagpapakabanal. Banal siya. Ang Diyos hindi nagpapakahuli. He is the definition of holiness. That is our God. Ang sabi sa Revelation chapter 4, verse 8, each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Now, meron daw 4 creature, no? Pag binasa natin yan, context, yung 4 creature, living creature na yan, ano yan? Angels. Okay? Yung isa with the head of an ox, a lion, and human, 4 yan. No? Pero basically, that is an angel, seraphim and cherubim. Okay? But that is another topic for another day. Kung gusto nyo malaman yan, attend kayo ng Bible Institute. Mapapasadahan yan. Pero, ang pinatutukoy dyan, angel yan, yung 4 living creature na yan. 4 living creatures had 6 wings and covered with eyes all around. Even under his wings, day and night, they never stop saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. The heavens, the heavenly beings are declaring the holiness of God. Because holiness is not what God does, holiness is who He is. Yun ang kabanalan ng Diyos. Now, in our side, holiness in our part is a gift or it is given. Ang holiness naman na meron sa atin, it is gifted. Ibinigay lang. We are not holy by ourselves
but we have been made holy. Pakisabi nyo nga po, made holy. Originally, hindi ka holy talaga. Kasi nga isa lang ang holy, ang Diyos lang. Hindi ka talaga holy. Pero yung holiness ng Panginoon is being imparted unto you. Okay? It is just given unto you through the Lord Jesus Christ. So magkaiba yung kabanalan na meron ng Diyos sa kabanalan na meron tayo. Kay God, normal talaga siya yun, kabanalan siya. Tayo, yung holiness na meron tayo, ay galing sa Diyos na ibinigay lang sa'yo. So meaning yung holiness na meron ka, hindi rin talaga sa'yo. Kay Lord din talaga. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Hebrews chapter 10, verse 10. And by that will, you have been made holy. Pagkasabi nga po, made holy. We have been made holy through the sacrifice and the body of Jesus Christ once for all. No? Tayo ay ipinabanal ng Diyos. Yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kabanalan ng Diyos na siya lang ang talagang nagmamay-ari, siya lang dapat, siya lang talaga. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan ng kamatayan at kasalanan, yung kabanalan na yon ay isinare sa atin. Kaya mong maging banal. Hindi dahil sa iyo, pero dahil sa kabanalan na iniregalo sa iyo ng Diyos. Lumilinaw po ba ang malabo o lumalabo ang malinaw? Ha? Yung kabanalan na meron tayo ay iba sa kabanalan ng Diyos. At nagkaroon tayo ng kabanalan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus. Matthew chapter 27, verse 50 to 51. And when Christ had carried out again in a loud voice, He gave up His spirit. Context, this is the cross. Okay? Namatay ang Panginoong Hesus sa cross. At pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus, binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan, binayaran ng Panginoon ang ating mga karumihan, binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga pagkakamali. Sabi ng verse 51, at that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. So nung pagkapako sa Panginoong Jesucristo, sa loob ng templo, may kurtinang napunit. Magkasabay. Pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, pagdating naman sa templo, magkaibang lugar yun, ha? Pagdating sa temple, may malaking kurtina na napunit. Now, ano ibig sabihin yan? What does that mean? Anong pakahulugan? Bit sinabi ng Bible yan. Now, I want you to see this picture. Next. That is a picture of the temple in Jerusalem. Now, in our modern time. Yan ay tsura niya ngayon. Okay? In our modern time. That is the temple in Jerusalem. Sila ating Daddy Bishop, nakapunta na dyan. No? That's the temple of Jerusalem. In Israel po yan, in Israel. Yan ang itsura niya ngayon. Pero nung araw, ito ang kanyang original na itsura. Next. Yan. Yan ang itsura ng temple ng Panginoon. Ha? At yan ay napapalibutan ng wall. At yung nasa gitna, yan yung pinaka-temple. At hindi pwedeng basta-basta makapasok dyan. Hindi pwede na bigla ang papasok dyan, di ba? Magwo-walking lang po, hindi pwede. Jogging po, hindi pwede. Wala pong tao dito masyado hindi pwede. Hindi pwedeng basta-basta makapasok dyan. Okay? In fact, sa loob niyan, eto, hindi, wala pa. Ayan, pumasok na tayo sa loob Eto, ayan, ito kasi guard ng temple yan Okay? Eto, yan yung pinaka-temple. Now, sa loob niyan, pumapasok ang mga priest para mag-offer ng offerings. Iba-ibang klaseng offering, sacrificial offering, sing offering, thanksgiving offering, iba-ibang klaseng offering. Diyan nagsasacrifice ang mga priest. At diyan sa loob
ng temple, merong iba't ibang dibisyon. At even yung mga priest, may mga lugar na hindi nila pwedeng puntahan. Ang nakapapasok lang, high priest. So meron pang priest, meron pang high priest. At may mga lugar na high priest lang ang pwedeng pumunta. Pastor, paano kung pumunta? Pag pumasok doon, ang mga hindi dapat nandun, instantly mamamatay. Sinong papatay? Pastor, babarilin ba yan? May mga guard ba dyan? Hindi. Because of the holy presence and power of God. Pag pumasok doon, ang may kasalanan. Pag pumasok doon, ang may kasalanan sa puso, may karumihan sa puso. In fact, pag pumasok doon ng high priest, hindi ka pa sigurado kung makakalabas. Kaya ang ginagawa nila, pagpapasok yung high priest, maglalagay sila ng tali na may bell sa may paa. Tapos pag pumasok doon ng high priest, pakikinggan nila. Hanggat tumutunog yung bell, okay pa tayo. Ibig sabihin gumagalaw pa yung high priest. Pero pag wala ng tunog, pinapayang tagal na. Hindi tumutunog. Ang gagawin nila, hahatakin nila yung tali. Bakit? Ibig sabihin, pumasok yung high priest sa Holy of Holies, tawag kasi doon Holy of Holies. Ibig sabihin, pumasok doon nang may kasalanan. At namatay. Ganyan kabanal ang ating Panginoon. Hindi niya iaalaw ang anumang kasalanan. Now, yung naghihiwalay doon sa holy place, doon sa most holy place, so Holy of Holies, meron niyang malaking kurtina. Mataas na kurtina na naghihiwalay. Hindi ka pwedeng basta tumawid doon. Kasi doon sa loob ng Holy of Holies, nandoon ang Ark of the Covenant, which represents the power, the anointing, the presence of God. Andun ang 10 Commandments na ibinigay kay Moses. At marami pang mga iba't ibang mga sacred things. Nandoon, hindi pwedeng basta talaga Kaya may malaking kortinang naghihiwalay doon. Pero nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, kasabay na kasabay. Pagkamatay na, hindi naman magkasabay, pero magkasunod na magkasunod. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, binayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan at ibinigay niya ang kabanalan, naging available ang kabanalan. Pagdating sa temple, napunit! Ayan yung picture. Para magkaroon tayo ng picture sa isip natin. Napunit yung kurtina na naghihiwalay papunta sa Holy of Holies. Ano ibig sabihin nun? Nagkaroon ng access. Sabi nga po, access. Access number 1. Nagkaroon ng access. Ibig sabihin, para makapasok sa Holy of Holies, hindi na pili lang na kung sino lang. Bakit? Kasi ang kabanalan na, hindi na according sa'yo. Pero because of the finished work of the Lord Jesus Christ. And eto matindi. Basta balik, papunta tayo sa verse 50, 27 verse 50. And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. Namatay ang Panginoong Jesucristo. Verse 51. At that moment, look at this, the curtain of the temple was torn in two. From top, listen, look at this. In-specify Paano napunit? From top to bottom. Top to bottom. Pastor, bakit hindi bottom to top? Bakit hindi sideways? Specific Hindi lang sinabing napunit, hindi. Specific. Napunit from top to bottom. Ano ibig sabihin nun? Balik mo yung picture, kapatid. Napunit from top to bottom. Anong pinatutukoy yan? This speaks of, kaya yung napunit, it's not man-made. God Himself tore it down. Kasi, kung napunit yan, mula baba pataas, baka pinunit lang ng priest. Diba? Meron siyang cutter, biglang, hindi. From top, taas
taas niya, no? Aakatin nila, hindi. Ang pinatutukuyan dyan, this kind or this type of holiness, this kind of access into holiness is God-made. Diyos ang gumawa, hindi tao. The curtain was the thing that separates the altar of incense or the holy place papunta sa most holy place. At in-specify, no, na ito ay nahati from top to bottom. To show that the tearing of the curtain is not man's doing, but an act of God. Listen, your holiness, yung holiness that is given to us is not man-made, but God-given. Yung holiness na ibinibigay sa atin ng Diyos is not man-made, it is God-given. Now, it is important for us to know this. Napakahalaga na malaman natin ito because the holiness you have is not a byproduct of your deeds. The holiness that you have is a position and a gift that must be acted upon. Ang holiness na ibinigay sa'yo ng Diyos, kailangan malaman mo to para maintindihan natin na yung kabanalan na ibinigay sa'yo ng Diyos is not a byproduct. Hindi ito resulta ng mga ginawa mo. Ha? O papakabait ako, Pastor, ayusin ko yung buhay ko, talagang magtutuwid na talaga ako, Pastor, talaga. Hindi na talaga ako gagawa ng mga mali, Pastor, para maging holy ako. Hindi yon ang magbibigay sa'yo ng holiness. In fact, may verse pa sa Bible, hindi ko nailagay eh. May verse pa sa Bible, even your good works, your good deeds, yung mga magaganda mong gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Sipin mo yun. Yung mga magaganda nating gawa, yung mga good deeds natin, hindi basahan eh. Maruming. Kasi dito nakakita na ng maruming basahan. Yung nasa kusina nyo, na pot holder pero ginawang basahan, hindi uma-absorb, pero ginawang basahan, na nung hinawakan mo malagkit, hindi mo alam kung suka o toyo o mantika o ano yun eh. Pero pag hawak mo, hindi. Maruming basahan. Ang mga mabubuti nating gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Kasi hindi yan na magpapabanal sa iyo. Ang kabanalan ay regalo ng Diyos. Isa itong posisyon, isa itong standing na kailangan nating aksyonan. Meaning, you are holy not because of what you have done. You will live a holy life not to be holy. But you will live a holy life because you have been made holy. Ulitin ko yun. Ang ganda nun. You will live a holy life not to be holy, but you will live a holy life because you have been made holy. Parang ganito yan. I-hire kitang teacher o magturo ka. Hindi ka magtuturo para maging teacher. Magtuturo ka kasi hinire kang teacher. Parang ganon. Mamumuhay ako ng may kabanalan. Bakit? Kasi pinabanal ako ni Lord eh. Hindi ako mabubuhay ng may kabanalan para maging banal. Hindi! Pinabanal ka. Kaya mabuhay ka ng may kabanalan. Pangatawanan mo yung kabanalan na ibinigay sa'yo ng Panginoon. The holiness that we have is not a byproduct of our deeds, but the holiness that we have is a position and a gift that must be acted upon. Sa Tagalog, ang kabanalan ay hindi bunga ng iyong mga gawa. Ang kabanalan na meron tayo ay isang posisyon at regalo na dapat nating or dapat mong isabuhay. You must live in this truth that in Christ, pasayo po, in Christ you have been made holy.
Now, yung kabanalan na ito, hindi para sa lahat. Yung kabanalan na ito ay para lang dun sa mga tao na na kay Kristo. Kaya ang sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. It's not for everyone. It's only for those who are in Christ. If you are not in Christ, kahit magpakabuti ka, kahit talagang magpakabait ka, mga Mother Teresa level ng kabaitan, kung wala ka kay Kristo, baliwala. Maruming basahan lang yan. Pero if you are in Christ, and the holiness of God is being imputed unto you, and you act according to that holiness, and you can live a holy life, God will empower you to live a holy life. Now, napakahalaga mga kapatid na malaman natin ito. It is important for us to know this. Why? Because if we think that holiness is a byproduct of our deeds, we will be prostrated. Because we are humans and prone to sin. Kung ang tingin mo ang kabanalan ay dahil lang sa mga pinaggagawa mo, mapoprostrate ka. Bakit? Kasi tao ka. Hindi ka kasi talaga banal. Diyos lang kasi talaga ang banal eh. So kung tingin mo nagiging banal ka dahil sa ginagawa mo lang, mapoprostrate ka. Hindi mo kakayanin. But if we understand that that holiness is not from our initiative, but it is a response to God's gift of salvation. Ang kabanalan ay response. Pagkasabi po, response. Katugunan. Tugon ito, sagot ito, response natin ito sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, may 3 level ang kaligtasan. Yung mga Bible Institute, alam niyo to. Una, justification. Ano yung justification? Freedom from the punishment of sin. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, yung punishment ng kasalanan, which is hell, yung punishment ng kasalanan na kamatayan na walang hanggan, pagkahiwalay sa Diyos, inayos yun ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. No? Ang sabi ng Biblia, binigyan ka ng karapatan. You have been given the right to become children of God. John chapter 1. Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. You are justified. Galatians chapter 2 verse 16. Titus chapter 3 verse 7. You are being justified. Freedom from the punishment of sin. That's the first level of salvation. Pangalawa, sanctification. Pakisabi po, sanctification. Sanctification is the freedom from the power of sin. Now, ito yung holiness. Diyan papasok yung living a holy life, sanctification. Unti-unti kang inaayos ng Diyos. Unti-unti kang nililinis ng Diyos. And ang pangatlo is glorification, freedom from the presence of sin. Ito yung mangyayari sa atin pagdating ng hinaharap. Pagka humarap na tayo sa Panginoon, napunta na tayo ng langit, wala nang kasalanan doon, freedom from the presence of sin. Pero habang andito tayo sa mundo, ang gumagalaw sa atin ay yung sanctification. Unti-unti kang inaayos ng Panginoon. Pinapabanal ka ng pinapabanal ng Diyos. Ang sabi ng Bible, binabago ka niya araw-araw. Hindi ka binabago once a month. Hindi ka binabago twice a month, tuwing sahod. Hindi. Binabago ka ng Diyos araw-araw. May nga nakita sa Facebook, kung magbabago ka lang daw, 1% per day. Hindi malaki, 1% per day. After 1 year, nagbago ka na 365%. Ibang tao ka na nun. 1% lang yun. Di ba? At habang nandito tayo, yung kabanalan ng Diyos na ibinigay sa atin, sinasanctify tayo ng Panginoon, nililinis tayo ng Diyos. We can be holy not because of our initiation, but rather, we can be holy, we can live holy in all that we do because God made us holy through His finished work on the cross. In Christ, pakisabi nga po, in Christ.
in Christ, we can have this pursuit to live holy. Again, not to become holy. But we desire to live holy because we have been made holy. Now, dito na tayo papasok sa ating application. Now, kung ang kabanalan ng Diyos ay binigay sa akin, at ako ay nabubuhay, ako ay mabubuhay according to this holiness na ibinigay sa akin ng Panginoon. At hindi ito pagpapakabait lang. O, hindi ko naman sinasabing huwag ka magpakabait. Holy na pala ako, magpapakasalbahay na ako. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, you will act holy because you have been made holy. Now, kapag ka naintindihan natin ito, ano gagawin natin? Maganda na maunawaan yon, maganda na matutunan yon. Pero after that, ano gagawin mo? What do you need to do? And why do you need to do that? Number 1, live your life in Christ. Pakisabi nga po, in Christ. Live your life in Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. Therefore, if anyone is in Christ, emphasis in Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Now, wag mong i-claim yung new creation if you're not in Christ, because only those who are in Christ can live and be a new creation. If you are in Christ, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Now, all things are of God. What is? Dahil binago ka na, yung old wala na, yung old kasi makasarili yun eh. Yung old madamot, yung old pasaway, yung old salbahe, yung old selfish, yung old makasalanan, yung old ang gusto niya lang, yung gusto niya lang kung kailan niya gusto, kung saan niya gusto, kung kailan niya gusto, at kung sino kasama niyang gustong gawin yun. Yun yung old self. Gagawin niya lang kung anong gusto niya. Pero if you are in Christ, yung old na yun, wala na yun. Bakit? Kasi nga, gagawin ka ng bago ni Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung bago? Di ba? Anong second hand? Hindi yan second, bago yan, bago. Sorry, hindi yan second hand, bago yan. Ginawa ka ng bago. Hindi ka ni-repair. Magkaiba kasi yung ni-repair sa bago. Brand new dapat. Hindi restored. Brand new. Bago. Sabi mo nga sa katabi mo, binabago tayo ni Lord. Amen. 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 Okay. Now, sabi dito, yung luma ikaw wala na. May bagong ikaw na binigay ng Diyos. Now, all things are of God. Gusto ko makita niyo ito, mga kapatid. Yung bagong ikaw, ano desire niyan? Ano gusto niyan? All things are of God. Malalaman mo na talagang pinapabanal ka na ni Lord. All things are of God. Sa lahat ng bagay, inisip mo si Lord. Doon dito may ganong kang pagkakataon. Lahat ng bagay, iniisip mo si Lord. Bago ka gumawa ng desisyon, iniisip mo si Lord. Bago ka pumunta sa isang lugar, iniisip mo si Lord. Bago mo gawin ang isang bagay, iniisip mo si Lord. Bago ka pumasok sa isang bagay, iniisip mo si Lord. Bago mo siya sagutin, iniisip mo si Lord. Iniisip mo ba? Diba? Bago ka gumawa ng mga kung ano, iisipin mo lagi si Lord. All things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of
reconciliation. Being in Christ, listen to this. Being in Christ means that the Lord Jesus Christ is not just part of your life. Being in Christ means that you live your life under the authority, the anointing, and the covering of the Lord. Whew. Yan ang new creation. Being in Christ, ulitin ko yan, being in Christ means that the Lord Jesus is not just part of your life. Pag sabi natin in Christ, hindi yan yung nakakompartmentalize, yung naka-compartment. Okay, ito, trabaho to, trabaho to. Trabaho lang yan. Yan lang walang trabaho yan. Ito, love life to, love life. Walang, hindi, magkakasakitan tayo pag ginalaw to, love life lang to. Ito naman, ito si Lord to, si Lord. Nakahiwa-hiwalay Being in Christ, ang ibig sabihin niyan, hindi hiwa-hiwalay yan, hindi. Lahat yan ay nasa kamay ng Diyos. Being in Christ means that the Lord Jesus Christ is not just part of your life. Being in Christ means that you live your life under the authority, under the anointing, and under the covering of the Lord. You will live your life according to the will of God. Kaya naman pala pagliba holy life, babait ka talaga. Bakit? Kasi ang buhay mo hindi na sa'yo. Kay Lord na, babait ka talaga niyan. Sigurado. Tutuwid ang buhay mo talaga dyan. Hindi para maging banal, pero kasi ginawa kang banal. At you can act according to this. Na mga kapatid, kung wala ka kay Jesus Christ, kung wala ka sa Panginoong Jesucristo, hindi mo kaya yan. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Amen. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Kung ako lang, hindi ko kaya. Hindi dapat ang payat ko na ngayon. Kung ako lang, hindi ko kayang baguhin ang kailangan ko si Lord. Sabi mo sa atin mo, kailangan mo si Lord. At dahil yung holiness ni Lord ay binigay sa'yo, pinabanal ka ng Diyos. Number 1, live your life in Christ. Number 2, at dito po ako magtatapos. Piano na tayo, piano na, para matapos na tayo. Number 2, renew your mind in Christ. So kanina, mamuhay ka according sa Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, baguhin mo isip mo. Bakit? Kasi pag nabago isip, mababago yung galaw. Pag nabago isip, mababago yung behavior. Simula kasi yan sa isip Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your behavior. Amen. Hindi. Ang sabi, be transformed by the renewing of your mind. Sakto. Be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. Pag nabago na ang isip mo, mapipilter mo. Malalaman mo ano ba plano ni Lord? Ano bang gusto ni Lord na gawin ko? Bakit? Kasi nagbago na yung isip You are in Christ. You live according. Everything is of God, sabi kanina. At dahil yan ang filter mo, ano bang gusto ni Lord? Ano bang will ni Lord? Ano bang kalooban ni Lord? Yan ang filter ng desisyon mo sa buhay. Ang sabi ng Bible, you will be able to test and approve. Pwede mo nang salain ngayon. Yung mga desisyon na gagawin mo, ito, parang di kay Lord to. Ito, kay Lord kaya to. Titignan pa natin. Ito, nasasala mo ngayon ang mga bagay-bagay. At kaya mong i-approve, ito will ni Lord. Ito pinapagawa ni Lord. Ito. Parang hirap pero ito. Alam ko ito pinapagawa ni Lord.
Kaya mong salain, kaya mong kaya mong timbangin ano ang will ni Lord sa hindi will ni Lord. You can test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Holiness starts in our mind. And we must fill our thoughts with God's Word and reject worldly influences. Tanggalin yung mga impluensya ng mundo sa ating isip. This is how we can live a holy life. Mabilisan lang. Number 1, meditate on Scripture daily. Meditate on Scripture daily. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-devotion ka. Gusto mo mabuhay na may kabanalan? Gusto mo ng gabay ni Lord? Mag-devotion ka. Devotion ka. Basaan ang Bible. Para guided ka. Magagabayan ka ng Diyos. Pangalawa, guard your thoughts. Meditate on Scripture daily. Psalm chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, which in the law he meditates day and night. Kagabi po, pinag-usapan namin yan. Ganda niya. Pwede nyo makita sa page natin sa Christ the Rock. Pangalawa, guard your thoughts. Bantayan ang mga pinapapasok mo sa isip mo. Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart. Wala kang mababasa sa Bible na sinabi, follow your heart. Walang ganun. Minsan sinasabi ng mundo, kung anong sinabi ng puso mo, sundin mo. Walang kaloko. Kasinungalingan ng mundo yan. Walang sinabi sa Bible na follow your heart. Ang sabi ng Bible, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Yung pinapapasok mo sa isip mo, bantayan mo yan. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bantayan mo. Garbage in, garbage out. Treasures in, treasures out. Gusto malaman kung ano laman ang puso ng tao? Makipagkwentuhan ka. Kung ano lalabas sa bibig niyan, kung ano lagi niyang sinasabi, yun na naman ang puso. Naipagkwentuhan ka, ang puro sinasabi, puro mga kung ano-anong mga basura, yan ang laman ng puso. Naipagkwentuhan ka, ang puro kinikwento, puro mga K-drama, yan ang laman ng puso. Tuwing nagkikita kayo, ang maiisip mo, pag-uusapan nyo, basketball, yan ang laman ng puso niyan. Tuwing makikita mo, ang maiisip mo, anak ko, gobyerno na naman to, sisiraan na naman ito, gobyerno. Yan ang laman ng puso. Lalo ngayon, butuhan na, naku, sigurado yan. Yun ang laman. Kasi yun ang sinasabi. Now, bakit yun ang sinasabi? Kasi yun ang pinapasok. So, ingatan mo yung papapasukin mo sa'yo para maganda rin ang lalabas. Pangatlo, entertain positive thoughts. Bantayan mo yung papasok. Huwag ka magpapapasok ng kung ano-ano. Pero, pag magagandang bagay, papapasukin mo. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, syempre. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ang sabi ng Bible, kung ano yung mga magagandang bagay, yun ang papasukin mo sa isip mo. Kung ano yung mga banal na bagay, mga magagandang bagay, mga positive na bagay, yun yung papasukin mo sa sarili mo, sa isip mo. Entertain positive thoughts. Now listen, it is important for us to do this. Bakit mo kailangan gawin ito? It is important for us to do this because this is our new identity in Christ.
Alam mo yun, yung mga sinabi ko, yung meditate scripture daily, guard your heart, guard your thoughts, positive, entertain pa. Bakit mo kailangan gawin yan? Because this is your identity in Christ. Holiness is not something you do. Holiness is who you are. In Christ, you have been made holy. Act upon it. Pinabanal ka ng Diyos, magpakabanal ka. This is your new identity in Christ. As we are in Christ, God renews us and places His holiness in us. Now, mga kapatid, gusto ko munang tapusin dito. Marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa holiness. Pero once this is established, that this is holiness, the holiness that we have is not a result of what you do. The holiness that we have is gifted ng Panginoon. Kaya ka magpapakabanal kasi pinabanal ka ng Diyos. Now, pag pinabanal ka na ng Diyos, hindi ka pa nagpakabanal, wala talaga yung kabanalan. Parang teacher, hinire kita. Teacher, magturo ka. Ayaw mo magturo, you're fired. Bakit? Tinawa ka lang ang teacher, ayaw mo pa magturo? Anong gagawin mo? Ismile ka lang dyan? Teacher ka, magpaka-teacher ka. Pinabanal ka, pakabanal ka. Take care of that holiness that God has gifted unto you. Yung access dyan sa... Kasi mga kapatid, gusto ko makita nyo yung kahalagahan na walang ibang banal, si Lord lang. Gaano katindi itong binigay sa'yo? Walang ibang may ganito, si Lord lang. Tapos binibigay sa atin. Grabe. So let us take care of this. And let us live a holy life in Christ. Let us all stand. Let us pray. Let us close our eyes. Hallelujah. Kapatid, it is impossible to live a holy life apart from the Lord Jesus Christ. It is impossible to be holy apart from the Lord Jesus Christ. You must be in Christ. So ngayong umagang ito, the question is, are you in Christ? Na kay Lord ka ba talaga? Do you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ? Hawak ba talaga ni Lord ang iyong buhay? Nasa Panginoon ka ba talaga? Now, ngayong umagang ito, gusto ko siguraduhin mo yan. Bago tayo magtuloy-tuloy sa holiness, siguraduhin mo muna na kay Lord ka. Siguraduhin mo muna that you are in Christ. You have a personal, growing, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So if you are that person, ngayong umagang ito, alam mo na baka naging religious ka lang, pero nung sinusukat mo ngayon, parang hindi pa ako talaga yung in Christ na yan. And you want to be in Christ, really be in Christ. Have a personal, intimate relationship with Christ this morning. I encourage you to receive this free gift. Receive the holiness that comes from the Lord. Accept the Lord Jesus Christ. Receive the Lord Jesus Christ in your life as your personal Lord and only Savior of your life. If you are that person, I want you to follow this prayer. Sundan niyo po ang panalangin ito. Lord Jesus Christ, lumalapit po ako sa inyo.
Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali, sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Baguhin niyo po ako, samahan niyo po ako, pagpalain niyo po ako. Tulungan niyo po ako na mabuhay ng may kabanalan. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Let me pray for you, Lord. I pray for each and every one of us this morning. Help us to live a holy life. Lord, pangatawanan, tayuan, isabuhay ang kabanalan na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Samahan at ingatan. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, everybody say, Amen. Amen.